Pero pag sinabi nating mahal mo, gagawin mo itong mga ito. May gagawin ka. It's going to be a daily decision to love that person. Kasi yung kapwa na yon ay hindi perfectong kapwa. May mga araw na masungit siya. May mga araw na mahirap siyang kausapin. And yet, you have to love that person because that is what you promised in that altar. So love, ang mensahe ko is love is not a feeling. Love is an action word. Amen po? Okay, kung aking sasummarize, ang pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa kapwa ay inahalintulad sa patayo. Pagmamahal sa Diyos at pahalang na bahagi ng krus. Pagmamahal sa kapwa. Napaka-blessed po natin mga Katoliko, Kristiyano. Tama po ba? Kasi anong simbolo natin? Ang simbolo natin ng sign of God's love is the sign of the cross. At every time na nakikita natin ang cross, every time we make the sign of the cross, dapat maalala po natin ang buod ng ating pagiging Kristiyano, which is to love God and to love our neighbor. Okay? At kaya yan pataas, no? Pataas patungo sa Diyos habang itinuturo naman tayo ng isang pahalang na patungo sa ating kapwa. Hindi yan magiging krus kung wala po yung isa. Tama po? Kaya sabi ko nung umpisa, hindi pwede nating paghiwalayin ang dalawang yan. Ang mahalin ng kapwa at mahalin ng ating Diyos. Tanong, magtatanong po ako, yung mga nabanggit kong gabi, madali bang gawin o mahirap? Sister, madali o mahirap? Mahirap. Tama po. Mahirap po ang hinihiling sa atin ng Panginoon. Mahirap na magmahal ng katulad ng pagmamahal na pinakita niya sa atin. At gusto kong ipakita itong magandang painting na to. Pag ayan, hugis ng krus. Lalo na kung ako siguro yung lalaki yan, mahirapan ako pumasok dyan. Di po ba? Mahirap po na ating tuparin yung hinihiling sa atin ng Panginoon. It's not an easy task. Pero, hindi imposible kung may grasya ng Diyos. Hindi imposible kung may grasya ng Diyos. Ang kailangan lang natin gawin ay humiling. Hilingin sa ating Panginoon ang grasya na yan. Lord, gusto ko kayong mahalin. Lord, gusto kong mahalin ang aking kapwa. Gusto kong maging mabuting kapwa sa aking kapwa. Di ba mayroong kasabihan, madali maging tao, pero mahirap makipagkapwa-tao. Totoo po. Pero sa grasya ng ating Panginoon, pagdidiling natin, ibibigay ng ating Panginoon sa atin. Mga ilang mensahe na lang po, bago ako magtapos. All about love. Dinugtong ko na lang po ito. Una, ito, mga konting kasabihan po sa pag-ibig. Take not therefore to love if you are unwilling to suffer. Yan po, ayan. Kasal po namin ni Gina. Payat pa po no? Kasi talagang lumusog ako dahil sa pagmamahal ng aking asawa. Yan po ang aming yan yung nasa invitation namin ng aming kasal. So parang sinasabi lang namin, alam namin magbabata kami ng iba. Kung kami ay tunay na magmamahal. Pangalawa, charity begins at home. Ang pagmamahal ay nagsisimula sa ating tahanan. Tama po ba? Pag-ibig. Ang dudugtog po lang, but it does not end there. Hindi po natatapos sa ating mga tahanan ng pagmamahal yan. So, ang tawag sa atin ay, yung pagmamahal na binubuo natin sa loob ng ating pamilya, kailangan po natin ilabas. Sa ating kapitbahay, unang-una. Actually, yung siguro pinakamahirap mahalin yung kapitbahay. Kasi nga, parang meron kasabihan ng familiarity breeds contempt. Pagka maingay yung kapitbahay mo, nag-aaway sila palagi, nakakainis po, di po ba? Pero kailangan po nating lagpasin yun. Inis na yun. Susunod po. Yan. Andyan po yung picture namin nung Tito Mimo nandun sa kaliwa at kanan.
Yan. Picture po namin. Sabi ng ating Panginoon is to love one another and not love another one. Maliwanag po ba yan? Okay. Love one another but not love another one. Ang asawa nyo lang ang inyong mamahal. Ito, kilala niyo po ito? Si Saint Mother Teresa of Calcutta. Ang isang maganda tungkol sa pag-ibig ay ito. If you love until it hurts, kung ikaw ay magmamahal hanggang nakaramdam ka ng sakit, there can be no more hurt, but only love. Yan ang buod ng kanyang buhay. Kung paano niya, di ba, sa India, yung kanyang missionaries of charity, na hanggang ngayon ay nandyan pa dahil sa kanyang example. Sa totoo po, ngayong yung pagsali po natin sa CLP, marami po akong mga inimbitahan sa CLP or yung mga sumali na rin. Bakit ba kailangan mag-CLP? Bakit ba kailangan pumunta dyan? Mabuti naman akong Kristiyano eh. Hindi ko na kailangan yan. Kasi yun din ang sagot ko noon. Naglilingkod na ako sa ating Panginoon, and yet, bakit ako kailangan sumali sa CLP at maging CFC member? Because ito po ang sagot. It is not always a choice between good and evil. Kasi alam niyo, mabuti naman akong tao. Hindi naman ako gumagawa ng masama. It's not a choice between right or wrong. Sometimes, and more often actually, it is a choice between loving more than just enough. Ang mas magmahal ng higit pa sa ginagawa natin. Amen po. Katulad din yan ng relasyon natin sa ating Panginoon. Totoo po, nagdadasal ako, hindi ako gumagawa ng pero kulang eh. Pag binasa ko ulit yung loving God, kulang. At siguro, just to end po yung aking talk for tonight. Sorry kung medyo po napahaba. Meron pong isang writer, hindi ko na po nasama dito sa aking slide. Itong writer ito, isa pong Dutch Catholic priest. No? Ang pangalan niya is Father Henry Nouwen. No? So, baka iba sa inyo narinig na. Ang sabi niya, sa isang sinulat, our belovedness is rooted in God loving us from all eternity. Yan po yung top 1. God loved us first. And it further says, yung buhay natin dito sa mundong ito ay isang opportunity o pagkakataon para sabihin sa ating Panginoon na nagmahal sa atin at ito'y binibigyan tayo ng pagkakataon mula tayong sinina hanggang tayo mamatay na mahal din natin siya. Amen po. Mahal tayo ng Diyos. Ngayon, binibigyan tayo ng pagkakataon na ipakita sa Kanya sa pamamagitan ng buhay natin na sabihin din sa Kanya, Lord, I love you too. And the only way I can say that I love God is to love Him with all my heart, all my mind, with all our strength. And to love my neighbor as Jesus loved us. So to summarize po, whenever we love God above all things, with the totality of our being, such as choosing to worship God rather than money or ang trabaho natin, and we put other people's welfare, ibang tao, before our own, and treat them better, or as well as we treat ourselves, then we are saying to God sa pamamagitan ng ating action, because love is an action, I love you back, Lord. Pwede ba natin sabihin, I love you too, Lord. I love you too, Lord. Amen. And for that po, may God be praised.